Hello mga kasari, magandang hapon sa inyo. So for today's video, tayo po ay magpa-price update. Ngayon po ay araw ng Monday. At ngayong araw ng Monday, meron po tayong dalawang delivery na dumating, which is yung ahente po natin ng alak. Kumuha po tayo ng Red Horse, 4 na cases ng Red Horse. Mamaya guys, i-update ko din kayo sa presyo ng mga yun. Ito yung resibo. And then dumating din po yung mga Unilever products from Berasa na in-order ko po sa Tindahan Club na app. So, meron dito guys, syempre bago ako mag-start ng vlog, prepared po tayo. So, nag-compute muna ako. Syempre guys, titingnan natin yung puhunan kung meron bang nag-price increase. At ayan po, sa ating pong pag-check, meron na naman pong nagtaas. Na ang nagtaas po mga kasari, unahin ko na dito guys, is yung atin pong mga bar na sabon, yung long bar. So, dito po, tayo po ay nag-adjust ng bentahan dahil po, hindi na po abot ng piso yung ating tubo. Yun po yung lagi ko pong sinasabi sa inyo kapag nasa centavos na lang po yung tubo ko. Hindi na po talaga ako nag-aalinlangan. Nag-a-adjust po talaga ako ng bentahan dito sa tindahan. So, gaya po nitong ating long bar, nag-order kasi ako ng 2 pula at 2 violet na long bar. So, 'di ba sa isang long bar, nagiging 4 na putol siya. Bali pumata kasi siya mga kasari, 56.10 yung 2 long bar. I-divide natin sa 2. Bali ang pinatakan po ng isang long bar is 28.05. I-divide po natin yan sa 4 kasi nagiging 4 na putol ang isang long bar. 7.01 na po yung puhunan. 8 lang po yung bentahan natin. So, 'di ba? Wala na, centavos na lang yung tubo natin. Kaya napag-isipan ko guys na mag-price increase sa bar. So, 9 pesos po ang bentahan na natin ng isang putol. Yung regular na size lang ng bar. Kunin ko nga dito. Ayan, ito kasi yung dineliver kanina. Na-display ko na kasi guys. Ito yung magka-presyo. Yung violet at yung red. Iba kasi yung green iba yung presyo. So, ito 28.05 yung pinatakan ng 4. 7.01 yung kada isang putol. So, kapag pinutol natin yan, ang bentahan po natin yan ay 9 na dating 8 lang. So, may tubo po tayo na 1.99. So, halos 2 pesos. Hindi na po yun masama mga kasari at hindi din naman po yun overpricing. Tapos, dito tayo sa long bar na green. Ito guys, medyo mura ang puhunan dahil pumatak lang po siya ng 21.88. So, bali, mga kasari, ang bentahan ko lang po nito ay 8 lang po. 5.47 po yung pinatakan ng isang putol niya. Yung puhunan po niya, 2.53 naman po, di ba ang laki guys, ng tubo sa isang putol nito. Kaya mababawi din po natin mga kasari, lalo na kung mas mabenta to sa inyo, mas malaki po yung tutubuin nyo. So, ayan po yung mga long bar. Kulay ng long bar na tinitinda ko dito. At sobrang mabenta po nito mga kasari dito sa tindahan. Pati na rin po yung mga jumbo natin. So, next naman po is yung ating Pampa-Beauty. Yung pants natin na Clarity Cream. Yan. Ito kukunin ko guys. First time ko lang magbenta nito. Ito ay 7 grams. Pinresyohan ko siya guys ng 18 pesos dahil medyo pricey siya. Sa ganitong size na napakaliit, 14.18 po yung puhunan niya. Pang 18 pesos po ang bentahan. May tubo po tayo na 3.82. Ayan po. Hindi lang po pala tayo nag-adjust dito sa mga long bar, pati na rin po dito sa ating Knorr Liquid Seasoning na nag-iisang kinuha natin. Pakita ko din sa inyo guys. Dinisplay ko na din kasi. From bentahan natin na 62, ngayon 63 na. Kasi guys, tumaas din siya. Dito kasi nag-a-add lang ako ng 10%. Imagine mga kasari, ang puhunan nito 50 plus. Pumatak po yung puhunan niya ng 57.68. Nag-ano lang po ako ng 10%. Pagkalabas, nasa 63.44. Kaya inano ko na lang guys, pinresyohan ko na lang ng saktong 63. So, 5.32 po yung tubo natin dito sa regular na liquid seasoning na ang size ay 130 ml. Ito siya guys. Pagkatapos, dito naman tayo sa mga
fabric conditioner. Nag-order ako ng charcoal fresh at yung blossom fresh. Yung pink tsaka yung black. Tag isang dosena. Bali pumapatak yung puhunan po niya ng 5.40. Kunin ko na nga rin guys para mapakita ko sa inyo. Ayan. Bali pumatak po kada isang puhunan po nito, kada isang sachet, 5.40. So 7 pesos po yung ating bentahan. Meron po tayong tubo na 1.6 each. Kada isang ganito. Ayan. 1.6. Okay na yun guys. From 6 pesos dati. Dati kasi punan nito 4.9. Ngayon, 5.40 na. Unti-unti guys, pansin nyo, unti-unting tumataas yung presyo talaga ng mga bilihin. Ang next naman guys is yung ating Rexona. Pagpasensyahan nyo na yung kung may maririnig kayo namumutak. Bungangera talaga yung kapatid ko eh. So, Rexona tsaka Dove. Ito yung Dove guys. Medyo pricey yung puhunan niya. And then yung Rexona na ito, yung blue. Ayan, tag-anim yung aking in-order. Kasi ngayon medyo matumal ang Rexona. Nagbakasyon kasi yung mga construction worker. Construction worker kasi guys, ang malakas bumili talaga ng Rexona. Akala natin, 'di ba, yung iba ginajudge yung mga construction worker, ang dumi-dumi, pero actually mas malinis sila sa katawan kasi kahit nagko-construction sila, nagde-deodorant sila, 'di ba? Malinis pa rin sila sa katawan nila. So, yung puhunan ng Dove ay 8.41. 10 pesos ang bentahan ko. Same sila na 10 pesos. So, baka may magreklamo na naman dyan na ba't ang mahal ng Rexona ko. Eh, yun po talaga ang bentahan ko since noon pa. Kaya hindi na po ako nag-iiba-iba naman po yan. Minsan hindi tayo dito nakaka-order. Kaya, ganun pa rin yung bentahan natin. Yung puhunan, nag-iiba-iba. Depende kung saan natin binibili yung item. So, sa ahente kasi talaga, mura. So, dito guys, may tubo tayo sa Dove ng 1.59 dun sa pinakita ko sa inyong deodorant. 6.73 naman yung puhunan dito sa Rexona na blue. Yan, shower clean. So, 10 pesos bentahan, 3.27. Medyo malaki. Bala ko nga siyang kaso lang baka malito na naman yung mga customer. So, baka maganyan-ganyan yung presyo. Maigi na stick to 1 lang tayo na presyo guys. So, sa liquid seasoning, 10% pala yung patong lang natin doon. And then next, doon naman tayo sa Knorr na sinigang mix. Nag-order kasi ako guys nung sa isda at yung original tag-anim. So, parehas 9 pesos na yung bentahan ko noon. Siguro mga 1 month na ako nakapag-adjust. Dati kasi 8 pesos lang. Eh, nag-adjust din ako dun sa malaki, 18 na, dating 16. So, nag-adjust na rin ako sa maliit dahil tumaas din naman siya. 6.88 na po pumapatak yung puhunan ng isang 11 grams na sinigang mix. So, 2.12 po yung tubo po natin. So, halos 2 pesos dun sa isang sachet. So, next naman po, ayan, nakalibre ulit tayo pero nasa loob na ng isang garapon gawa ng ating Knorr cubes na chicken. So, 16 pieces yun. Pumatak na 93.02. Pumatak ulit ng 5.81 kada isang cubes. So, 7 pesos yung bentahan natin. Meron lang po tayong 1.19. Sa iba guys, 8 pesos na yung bentahan ng Knorr cubes. Pero sa atin, 7 pesos pa din. So, ayun guys, yun yung advantage natin sa mga kakompetensya nating tindahan. 'Di ba dapat guys, kapag talipapa is dapat mas mura yung paninda nila. Pero yung iba dito pa rin bumibili dahil nga mas mura yung mga paninda kung Knorr. Kasi yung mga ibang talipapa dito guys, hindi sila dito sa nag-o-order. Eh, hindi siguro nila alam na mas mura dito sa ahente. So, yun po mga kasari, dito naman po tayo magpa-price update. Sa kinuha ko naman po na alak. Tapos na po tayo dito sa mga Unilever products. Bali, meron pong nag-price increase sa liquid seasoning and then po sa ating mga long bar na sabon. So, dito po tayo. Dito kasi sa computation, sa resibo, ina-additional din po nila yung bayad sa basyo, dun sa shell, sa lalagyanan, and then dun sa bote. Pero mina-minus pa rin naman nila sa pinaka-total na. So, bali sa 4 na cases na aking kinuha, 3 Red Horse na litro, 3 case, pumatak po siya ng 575 kada isang case. So, 575, ang bentahan ko po kada isa,
malamig na po yun is 115. Tapos, kumuha naman po ako ng isang 500 ml na Red Horse. Ang puhunan naman po nun sa kanila ay 563. Mali pala. Mas mura pala ng 2 pesos. 563 divided by 12. Pumapatak po ng 46.91. So, bali 47 pesos. Ang bentahan ko po, mas malaki po ang tubo ko sa maliliit. Ang bentahan ko po ay 60 pesos. Kada isang bote ng Red Horse na na maliit, 500 ml. So, ayun po mga kasari, a total of 2,288 yung pinagbayaran ko, 4 na cases yon. At hindi pa po sila nagtataas mga kasari. Tinanong ko ulit bago sila magbaba, nung sinasabi ko pa lang yung order ko kung nagtaas na. Sabi naman nila, hindi pa. So, hindi na naman nasunod yung first week of April, 'di ba mga kasari? Malay nyo, mga bare months na siya magmahal, 'di ba? And then, ayun, yun lang guys. Dito ang total na pinagbayaran ko ay 787 dito sa mga Unilever products. So, yun lamang po mga kasari. Thank you so much for watching. I hope na update ko kayo sa puhunan, bentahan at tubo ko at ilang percent yung patong ko sa mga produktong nabanggit ko ngayon. Bye guys!